You nailed the heart of the story! This isn't just about a dad getting drunk and his son catching him in the act. The real issue is what's going on in Ham's heart. Ham saw his father's shame, his nakedness, which in the Bible often represents sin or failure. And instead of honoring his father by covering him, Ham exposed him. He ran out and told his brothers, basically saying, "Look at Dad. Look at his mistake." That's a heart full of pride and judgment, thinking he's better than his own father, the very man God called righteous and used to save the world. But Shem and Japheth, they refused to even look at their father's shame. They walked backward, covering him, showing humility and respect. They didn't let their thoughts lead them to judge. They honored the covering God had already given Noah. God never called Noah a sinner for this. The curse came because Ham judged and exposed what God himself had covered. That's the real sin. Thinking we're above someone God has called righteous. Forgetting that without God's grace, we'd all be lost. This story is a warning against legalism and self-righteousness. If God covers someone, who are we to uncover them? If God calls someone righteous, who are we to judge? That's the lesson. Grace over judgment. Honor over pride. At nagising si Noe mula sa kanyang alak, at nalaman niya kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At sinabi niya, sumpain si Kanaan, magiging alipin siya ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. Genesis 24 hanggang 25 kay JB. Hindi lang ito tungkol sa isang tatay na naglalasing at nahuli siya ng kanyang anak. Ang tunay ay issue ay kung ano ang nangyayari sa puso ni Ham. Nakita ni Ham ang kahihiyan ng kanyang ama, ang kanyang kahubaran na sa Biblia ay madalas na kumakatawan sa kasalanan o kabiguan, at sa halip na parangalan ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagtakip sa kanya, ibinunyag pa ni Ham ito. Tumakbo siya palabas at sinabi sa kanyang mga kapatid na parang sinasabi, tingnan nyo si tatay, tingnan mo ang kanyang pagkakamali. Iyan ay pusong puno ng pagmamalaki at paghatol. Iniisip na mas magaling siya kaysa sa sarili niyang ama. Ang mismong lalaking tinawag ng Diyos na matuwid at ginamit upang iligtas ang mundo, pero si Sem at si Yafet tumanggi silang tingnan man lang ang kahihiyan ng kanilang ama. Naglakad sila paatras, tinatakpan siya, nagpapakita ng pagpapakumbaba at paggalang. Hindi nila hinayaan na ang kanilang mga iniisip o damdamin nang magdikta sa kanila na manghusga. Pinarangalan nila ang takip na ibinigay na ng Diyos kay Noe. Hindi kailanman tinawag ng Diyos si Noe na makasalanan dahil dito. Dumating ang sumpa dahil inusgahan at ibinunyag ni Ham ang itinago mismo ng Diyos. Iyan ang tunay na kasalanan, ang pag-iisip na mas mataas tayo kaysa sa isang taong tinawag ng Diyos na matuwid. Ang pagkalimot na kung wala ang biyaya ng Diyos, lahat tayo ay mawawala. Ang kwentong ito ay isang pabalalaban sa legalismo at pagiging mapagmalaki sa sarili. Kung tinakpan ng Diyos ang isang tao, sino tayo para alisin ang takip sa kanila? Ng Diyos
tayo para humatol. Diyan ang aral, biyaya kaysa paghatol, karangalan kaysa pagmamalaki. Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.